Hinamak na manugang. Kabanata 75. Kung hindi mo ito mahawakan, ibaba mo ito. Nagmamadadeksang inagaw ni Qin Yue ang Ice Soul Jade at gustong ibalik ito sa kahon. Ngunit nang mahawakan niya ang Ice Soul Jade, natigilan din siya tulad ng matandang Zhang. Bakit hindi na malamig ang Ice Soul Jade? Actually, hindi naman sa hindi malamig. Ito ay dahil nasa kanyang mga kamay na hindi na ito nakakagigil tulad ng dati. Nakaramdam siya ng panlalamig sa lamig na ibinuugan nito. Hindi payag si Qin Yue na ibaba ang Ice Soul Jade. Sa oras na ito, itinaas ng matandang Zhang ang kanyang ulo. Puno ng excitement ang ekspresyon niya. Humakbang siya pasulong at tuwang-tuwang hinawakan ang isa sa mga braso ni Alex Dixon. Tell me, paano mo nagawa? Saglit na nag-adiksinlangan si Alex Dixon. Nakuha niya ang enerhiya sa Thunderwood. Nakapasok na siya sa unang hakbang at kaya niyang pinupuno ang mababang antas ng mga magic weapon. Ginamit niya ang pinakamababang grade purification technique para mapuno ang mga magic weapon at hinigop ang yin chi ng Ice Soul Jade. Nakita ng matandang Zhang na matagal na hindi nagsasalita si Alex Dixon. Naintindihan naman niya agad. Nagmamadali niyang sinabi, "Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. I was being rude. Hindi dapat ako basta-basta nagtanong tungkol sa ultimate technique mo." Ni Alex Dixon, ito ay hindi isang panghudeksang pamamaraan. Ito ay isang pangkaraniwang panlabas na sekta na sining. Bago pa siya matapos, pinutol siya ng matandang Zhang at nakangiting sinabi, "Naiintindihan ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag." Nang marinig ang mga tao sa kanilang paligid ang sinabi ng matandang Zhang, lahat sila ay nagpakita ng nakakaunawang mga ekspresyon. Karamihan sa mga taong naruroon ay mula sa Antigong Bilog. Pamilyar sila sa mga alituntunin ng Antigong Bilog. Kung gusto nilang tumanggap ng mga antik, kailangan nilang harapin ang infighting. Ang mga antigo ay ang dark artifact sa libingan. Ang madilim na artifact sa mga libingan ay naglabas ng yin chi. Kung hindi sila mahawakan ng maayos, magdudulot sila ng gulo. Kung nakatagpo sila ng isang antigong may mabigat na aura na nakamamatay, ang mga may-ari ng mga tindahan ay mahihirapan kung hindi nila ito lideksinizen. Sa makatuwid, ang bawat isang tindahan ay may serediksang natatanging pamamaraan. Ang ilan sa kanila ay makakahanap ng isang master na gagawa nito, habang ang iba ay magsusunog ng insenso at mag-alay ng mga sakripisyo upang alisin ang yin chi mula sa mga antigo. Kaya, naisip din ng lahat na si Alex Dixon ay pareho. Magalang na lumakad ang matandang Zhang kay Alex Dixon at taimtim na yumuko sa kanya. Sabi niya kay Alex Dixon, "Bulag ako para hindi makilala ang Mount Tai ngayon. Minamaliit kita. Patawarin mo ako." Mabilis na sinabi ni Alex Dixon, "I just happen to know some ways." Hindi naman mahirap gawin. Actually, konti lang ang alam ko sa mga antik. Pagdating sa pag-aaral ng mga antik, hindi rin ako expert. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang nagbigay ng daan palabas sa matandang Zhang, ngunit lihim ding pinuri siya. Natuwa ang matandang Zhang nang marinig niya ito. Gusto niyang makita si Alex Dixon bilang matalik niyang kaibigan. Napangiti siya at sinabing, "Kung sino ang may tunay na kakayahan, siya ang eksperto. Hindi ko ine-expect na sa murang edad ay magkakaroon ka ng mga ganoong tagumpay. Kung magde-develop ka sa antique industry in the future, siguradong marami kang mga nagawa." Pagkatapos sabihin niyon, ngumiti siya kay Alex Dixon at sinabing, "Mula ngayon, magiging mahalaga ka sa treasure house. Kahit kailan, basta gusto mong pumunta, bukas ang pinto ng treasure house para sa iyo, 24 hours a day. Kung gusto mo, pumili ka ng mga antik, ipapadala ko mismo sa tirahan mo." Nang makita ng mga nakapaligid na tao ang matandang Zhang, na pinakamagadeksang sa industriya ng antik, na napakagalang kay Alex Dixon, hindi sila naglakas loob na tingnan siya ng mababa. Lahat sila ay tumingin kay Alex Dixon sa isang bagong liwanag. Sinubukan din ng mga taong nakapaligid na mapalapit kay Alex Dixon. Ang ilan sa kanila ay hindi makalapit kay Alex Dixon, kaya sinubukan na lang nilang pasayahin si Albert Lewis. Nakita nila ang ilang tao na nakapalibot kay Albert Lewis, at isa-isa nila iniabot sa kanya ang kanilang mga business card. "You are his father-in-law, right? I am the boss of Crystal Jade Pavilion. Can you accept my business card?"
You are welcome to come to Crystal Jade Pavilion to taste antiques from now on. Ito ang business card ko. Ako ang manager ng antique auction firm sa First Rank Hall ng Jing City. Gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Napapaligiran si Albert Lewes ng ilang malalaking tao sa industriya ng antigong. Mayroon siyang higit sa 10 business card sa kanyang kamay. Lahat sila ay mga sikat na kumpanya sa antique industry. Ito ang paggamot na hindi pa niya na-enjoy noon. Bagamat nagustuhan ni Albert Lewes ang mga antigo, wala siyang katayuan sa bilog. Kaso, hindi man lang siya titingnan ng mga ito. Ngayon, gusto nilang lahat na pasayahin siya. Bigla siyang na-flatter at puno ng ngiti ang mukha niya. Nagulat din si Chin Yue. Akala niya ay isang leko si Alex Dixon. Siya ang orihinal na nagplano na dalhin si Albert Lewes upang humanga at ipakita ang lakas ng pamilya Chin. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Alex Dixon ng mga nakakagulat na salita. Siya ay isang tao na hindi nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Sa pagkakataong ito, nagbago ang impresyon ni Chin Yue kay Alex Dixon. Noong nakaraan, akala niya ay basura si Alex Dixon at wala siyang ibang alam kundi ang buhay sa isang babae. Pero ngayon, laking gulat niya. Tumabi siya kay Alex Dixon at hindi naiwasang magtanong sa mahinang boses, kailan ka ba nag-aral ng mabuti ng mga antik? Kanino mo natutunan? Sabi ko naman sayo, wala pa talaga akong alam. Umiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, tungkol sa Ice Soul Jade, alam ko rin ang tungkol dito. Hindi siya interesado sa mga antigo. Narinig lamang niya ang tungkol sa mga antigo mula kay Albert Lewes. Kung tungkol sa sinabi niya ngayon, nakita lang niya ito sa 9 Profound Heaven Scripture. Hindi talaga naniwala si Chin Yue sa sinabi niya. Naisip niya lang na mahinhin siya. Ayaw niyang mapahiya ang matandang Zhang sa harap ng lahat. Ang nakita ni Chin Yue na si Alex Dixon ay nagbibigay ng mukha kay Old Zhang at ang kanyang saloobin ay magadeksang gumaan. Naisip niya, hindi nakakagulat na si Su Chingcheng ay napakatapat sa kanya. Wala naman siyang magandang puntos. Sa kabaligtaran, kung mas makihalubilo ako sa kanya, mararamdaman ko na medyo misteryoso siya. Walang mag-aakala na ang auction ay magkakaroon talaga ng Ice Soul Jade na hindi bababa sa 100 milyon. Bukod dito, kinuha din ito ng antigong tindahan ng Chin family sa presyong 200,000. Ang atensyon ng lahat ay naakit ng Ice Soul Jade at excited silang nagsimulang mag-usap. Sumugod ang matandang Zhang sa mga tao, naglakad papunta kay Chin Yue, at magalang na sinabi, hindi ko talaga nakilala ang halaga ng Ice Soul Jade. Lahat ito ay salamat sa pagtatasa ni Master Dixon. Na-neutralize din niya ang yin chi ng Ice Soul Jade, at ayon sa mga patakaran, dapat nating ibigay sa kanya ang premyo. The prize. Natigilan si Alex Dixon. Hindi niya alam na may ganoong rule. Tumango si Chin Yue at sinabing, ito ang rekomendasyon sa industriya ng antigo. Tinulungan mo ang mga tao na kunin ang mga scrap at ibenta ang antigong ito sa orihinal na presyo. Ayon sa mga patakaran, bibigyan kita ng pulang pakete, na tinatawag na premyo. Tiningnan niya ang Ice Soul Jade sa sandalwood rack at sinabing, tungkol sa Ice Soul Jade, babalik ang Chin family sa kabisera at hahanap ng kanilang master para tasahin ang halaga nito. Kung talagang gaya ng sinabi mo, Chin family bibigyan ka ng 5 milyong bilang premyo. Ano sa tingin mo? Magkano? Bamuka ang bibig ni Albert Lewes. Puno ng gulat ang mukha niya. Sinabi ni Chin Yue, alam ko. Medyo kulang nga ang pulang pakete, ngunit hindi nilayo ng Chin family na i-auction itong Ice Soul Jade. Sa halip, ituturing nila ito bilang collectible. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat, magagawa natin pag-uusapan pa rin yan. Nang matapos siyang magsalita, tinakpan na ni Albert Lewes ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kamay. Para siyang maso-suffocate. 5 milyon. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Nagtrabaho siya sa Lewes Company sa kalahati ng kanyang buhay. Ngayon, nagretiro na siya at nanatili sa bahay. Bawat buwan, tatanggap siya ng pensiyon na 4,000 yuan. Ang kanyang nakitang kita ay ang taunang dibidendo mula sa Lewes Company. Noong nakaraang taon, binigyan niya si Helena ng 30,000 yuan. Sa sobrang tuwa ni Helena ay hindi niya maisara ang kanyang bibig.
Ngayong bigla na lang siyang nagkaroon ng 5 milyong yuan, hindi pa rin kakayanin ng puso ni Albert Lewes, maging si Helena ay labis na nasasabik kapag narinig niya ang balita. Abangan ang susunod na kabanata.